Amen. Now is the time, mga kapatid, to feed our souls, to feed our spirit. Amen po ba? So sit back, hold on tight, and feel the power of God's words. Entitled, sabay-sabay po natin basahin, The Root of Bitterness. By the power of God's grace, mga kapatid, walang sakit, walang karamdaman na mapagpigil para magbigay ang salita ng ating Panginoon sa gabing ito. Amen po ba? Amen. May I call on now the messenger of the Lord, ang ating head pastor, Pastor Estelito Aguilar. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga magulang at mga kapatid. Sa gabi po ito, napakaganda po ng ating message. Amen. Ito po ay para sa ating lahat. And I hope tonight, mga kapatid, makikita po natin at mararamdaman po natin kung ano talaga ang nilalaman ng ating puso. Amen po ba? Tayo, kadalasan, kahit nagpupuri tayo sa Panginoon, mga magulang at mga kapatid, hindi po tayo nagiging aware sa mga bagay. We are not aware to all things na nandito sa puso po natin. Basta alam lang natin, we are serving God. We are serving God. Nagpupuri tayo sa Kanya. Active tayo sa Kanyang gawain. But without knowing, there is something wrong sa puso po natin. Kaya kadalasan, hindi tayo tunay na nakakapaglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, way back a few years ago, doon po sa harapan po namin sa aming bahay doon sa Timog Park, sa Angeles, nagpa-landscape itong si Apostol na landscape niya. Napagaganda ang pagka-landscape po itong sa labas ng bakuran po. Naglagay siya ng mga Bermuda grass. But kadalasan napapansin po niya ang daming tumutubo mga yung tinatawag natin na wild grass po. So siguro na fed up na rin siya dahil kahit anong gawin nitong ordinero, still nandoon po itong hindi nawawala yung mga damo o itong mga wild grass. So one day, nung nasa bakasyon po ako, nakita ko po yung isang kapatiran. Inutusan ni Apostol na alisin yung lahat ng mga wild grass. So, isang umaga, nakatayo ako dun sa labas, tinitingnan ko kung paano niya tinatanggal itong mga wild grass nito. Ang ginagawa niya, binubunot lang. Binubunot. Kaya sabi ko, Brad, kung binubunot mo lang yan, kailanman hindi mawawala. So, hindi ako ordinero, sabi ko sa kanya. Ang tamang paggalis ng wild grass, kumuha ka ng isang ice pick o screwdriver, tanggalin mo lahat yung mga root, alisin mo lahat.
namamatay po yung ibang Bermuda. Di ba? Kaysa naman darami, sabi ko. So, ganun po yung ginawa niya. But, siguro dahil hindi ganong maayos ang pagkaalis, so ito pong wild grass na ito, hindi mo nawawala hanggang ngayon, ang ginawa ni Apostol, sabi niya, Pastor, ang gawin ko na lang dito sa harapan, sementuhan ko na lang. Alisin ko na ang Bermuda grass. Sakit ng ulo yung wild grass. Alam po ninyo, mga magulang at mga kapatid, ang ibig sabihin, kung minsan sa buhay po natin, may mga sinasabi natin na mga ugat sa puso natin na patuloy na nakapulapot na hindi po natin nalalaman. Sometimes, hindi po ninyo napapansin, mga magulang at mga kapatid. Hindi tayo nakakapag-serve ng maayos sa Panginoon. Kadalasan, ang dami nating mga alabay, ang dami natin ng mga denials, and so, sa madalit salita, hindi natin alam, may problema po sa puso po natin. Mga magulang at mga kapatid, siguro nakikita po ninyo ang title ng ating message sa gabing ito. Ang sabi, The Root of Bitterness. Amen. Huwag lang po tayong maging hipokrito sa gabing ito. Don't be like hypocrite. Lahat tayo kung minsan merong isang kapahitan sa puso po natin na hindi natin natatanggal. Maging honest lang po tayo. Amen. At kapag yan, kapatid, ay hindi po natin natatanggal, yan po ay lumalaki. Yan po ang kadahilanan, kaya napakalayo natin sa Diyos. Hindi natin nagagampanan yung tunay na tungkulin natin sa Panginoon sapagkat there is something that holding within sa buhay po natin. That's why we cannot even worship God. Ano po? So, sa gaping nito, ano ang bitterness? Ano ang bitterness? Kung titingnan po natin sa meaning sa English, ang bitterness, marami pong ibig sabihin niya. But tonight, I want to use the word resentful when it comes on bitterness. Marami pong adjective po yan, tinatawag na pang-uri. Marami pong mga kahulugan yan. But tonight, I will use the word resentful, yung galit, sama ng loob, maramdamin, mapaginakit, Amen. Kung minsan ganyan tayo, di po ba? Huwag po tayo maging hypocrite. Sometimes we are like that. Amen. Mga magulang at mga kapatid, alam po ninyo kapag meron tayong sama ng loob sa puso po natin, tandaan po ninyo, it produces a bad spirit within our heart. Wala po ba kayo? Kapag meron tayong sama ng loob, inanakit sa pastor mo, it creates a bad spirit. Tandaan po niya, totoo po yan. Kaya kung minsan, maging sa pagbibigay, hindi mo nagagawa. Nagiging disobedience ka because there is something wrong. Kung minsan mag-a-attend ka man, si-champion mo na lang pag wala na yung offering, tsaka ka lang papanig.
So, halimbawa lang po yan. There are so many things, brothers and sisters, na nagagawa po natin. So, ito po ay kapag meron po tayong bitterness sa puso natin, mga magulang at mga kapatid, ito po ay espiritu ng pagkapuot. Amen. Ito po ay espiritu ng pagkapuot. Kaya, kadalasan, malamig ang approach natin sa Panginoon at sa mga ibang kapatiran. Napakalamig. Amen. And sometimes you don't even share the Word of God. And mostly, maging ang pastor mo, hindi mo na nasusunod. Matigas ang ulo mo. Sabi ng pastor mo, huwag kang makipamatok sa mga hindi mo kapapanampalataya. Mag-iingat ka, huwag kang makipagbarkada sa ganitong tao. But still, you insist. Because, may problema sa puso natin. Amen. Alam po ninyo, ito po yung nakakalungkot. Hanggang ngayon, sa grupo na ito, marami pa pong mga kapatiran na gano'n. Hindi tapat sa church ng Panginoon. Hindi sila tapat. Alam ko kung sino yung mga taong yan. At mamaya makikita po natin. Yan ang tinatawag ng Panginoon na hypocrite o pariseo. Amen. Huwag po kayong magalit, brothers and sisters. This is a message. Alam po ninyo, ang Diyos kinokorek tayo araw-araw. Even myself, kinokorek ako ng Panginoon. Kinokorek ako ng Panginoon. Kuminsan, even in my prayers, bakit hanggang ngayon? Lord, hanggang ngayon itong pa ako namamanhid. Hindi ako makalakad ng maayos. Amen. So, we are trying to correct by God. Pinupulo tayo ng Panginoon. Ngayon, kapag nagdamdam ka, kapag nasaktan ka, may problema sa iyo. Maraming nakapulapot na ugat sa puso mo. Kaya, nagiging maramdamin ka. Amen po ba? Mga kapatid, saan po nanggagaling ang bitterness, ang kapahitan? Ito po yung nanggagaling kapag meron po tayong kapahitan pa sa puso. It means to say, kung minsan meron tayong nararamdaman na mga bagay na against sa ugali natin. Amen. So, kaya kung minsan, nagkakaroon ka ng kapahitan sa puso mo. Maniwala po ba kayo? Kung minsan may nagsabi, oy sister, may kinukwento sa akin si ganito. Ang sama daw ng ugali mo. So, anong tendency nito? Nagkakaroon ka ng bitterness. Sinabi ba yon? Sinabi ba yon? Huwag mo na lang sabihin na kung nagsabi. Ganon tayo. Amen. And without knowing, you are also creating. Nagkikreate ka din ng kapahitan sa kapwa mo. Amen. Mga magulang at mga kapatid, itong awak-awak natin na aklat na ito, it is a very, very perfect book. Because it is an inspired Word of God. Ever since from the beginning, ang Diyos, alam na niya ang tao. Alam na ng Diyos ang puso ng tao sapagkat nilalang tayo ng Diyos. Amen. Kaya mga magulang at mga kapatid, ano ang sinasabi ng ating teksto? Buksan po natin ang ating Bible in the book of Hebrews chapter 12, verse 15.
Gusto ko pong basahin sa English, then later on sa Tagalog. Ang sabi po dito, in the book of Hebrews chapter 15, chapter 12, verse 15, looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up from you, and thereby many be defiled. Napakaingatan na baka ang sino man di makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y maawa ang marami. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po tumayo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na banal, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming lahat. Salamat po, Amang Diyos, sa lahat ng paalala mo sa amin sa gabing ito. At maging ang aming mga tagapakinig, saan man po sila naroon, Amang Diyos, sa gabi pong ito. Mangusap ka po sa kanila. Dinggin mo po, Amang Diyos, ang aming boses, ang aming panalangin. At patuloy mo po kaming baguhin, Panginoon, upang ang iyong biyaya ang siyang mag-ari sa buhay namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ugat ng kapaitan. Amen. Amen. Sino pong may galit sa kapwa dito? Sino pong may kaaway dito? Sabihin natin ito. Sino po yung may galit sa pastor? Taas ang kamay. Taas ninyo. Amen. Amen. Alam po niyo, maganda na yung tapatan po. Ang pagsasama daw ng tapat ay pagsasama ng maluwag. But, sa Bible, meron po tayong makikita ngayon. Best friends sila. From the beginning, both of them, they worshiping God. They sacrifice God. They respect each other. But in the end, biglang lumabas ang ugat ng kapaitan sa kanilang buhay. Amen. Mga magulang at mga kapatid, kapag ang kapaitan na ito, tandaan po natin, inallowed natin at hindi natin napipigilan o nachicheck sa buhay po natin, nagkakaroon tayo ng root of bitterness. Anong nangyayari? Nado-dominate ng emotion na ito ang ating buhay. Wala po ba kayo? Kapag hindi po natin chini-check yan, mga magulang at mga kapatid. Brothers and sisters, tonight I want to present to you a man, isang tao na binanggit ng Biblia, mga magulang at mga kapatid. Meron siyang katakot na ugat ng kapaitan sa kanyang puso. Amen. It is a massive root of bitterness, brothers and sisters. At ang taong ito, siguro kung kayong mga Bereans, if I will mention the name, ano po, malamang maalala ninyo.
Ang taong ito ay si Ahithophel. Siguro po kung naalala natin ang ating pag-aaral sa aklat ng 2 Samuel, ang pangalan na ito, kung ngayon lang po natin siya maunawaan o matututuan kung ano ang ginawa niya, isa pong karagdagan sa ating kaalaman ayon po sa salita ng Panginoon. Amen. So, ang taong ito, mga magulang at mga kapatid, nagkaroon po ng tragedy sa kanyang buhay because he allowed the root of bitterness na lumaki sa kanyang buhay. Amen. Nakakalungkot ang kanyang sinapit, mga magulang at mga kapatid. But, purihin po ang Panginoon. Pasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat magkakaroon po tayo ng leksyon sa taong ito, sa gabing ito. Kaya ito po'y isang pakinabang sa ating lahat upang ang ugat ng kapaitan sa ating puso ay ating mapigilan, mga magulang at mga kapatid. Amen. Ano po yung testimony ni Ahithophel sa kanyang buhay? Brothers and sisters, una sa lahat, he was a man of God. Amen. Lahat ng man of God magsabi ng amen. Amen. So we acknowledge that we are a man of God. Amen. So tayo kapag sinasabi na man of God tayo, kung minsan masyado na tayong trusted sa sarili natin. But sometimes na marami po tayong nakakalimutan. Ang pagiging man of God, brothers and sisters, tandaan po ninyo, ito po isang tunay na katapatan sa Diyos. Kapag tinawag po tayo na man of God, gaano man katindi yung mga pagsubok na dumalating po sa atin, tayo po'y nakatayo pa. Amen. So itong taong ito, although he was a man of God, lagi siyang nagsasacrifice sa Panginoon. Lagi siyang nagbibigay. Amen. Kung minsan tayo, lagi tayong tumitingin sa panlabasan ng tao. Dahil nakikita po natin, siya ay bigay ng bigay. Laging nagbibigay sa Panginoon. Iniisip natin, talagang siya ay ginagamit ng Diyos. Hindi mo sinasabi na kapag nagbibigay ka, ikaw ay, but sometimes, mga magulang, mga tandaan po ninyo, sabi nga ng kasabihan, you cannot just judge the book by its cover. Maniwala po ba kayo? Hindi natin ma-judge ang isang aklat sa pamagitan ng kanyang cover. Ano po. Lagi siyang nagbibigay sacrifice sa Diyos. Kaya ang sabi po dito sa 2 Samuel chapter 15 verse 12, ang sabi po dito, at pinagsuguan ni Absalom si Ahithophel na Gilonita na kasangguni ni David. Amen. Mula sa kanyang bayan, mula sa Gilo, samantalang siya'y nag-aandog ng mga ayin at may pit ang pagbabanta sapagkat ang bayan na kasama ni Absalom ay dumadami ng dumadami. Sa panahon pong ito, mga magulang at mga kapatid, nagkaroon ng nagrebelde po si Absalom. But itong si Ahithophel, mga magulang at mga kapatid, ayon po sa binasa po natin, siya'y malapit sa Diyos. Amen. He always engaged in the act of worship. Lagi siyang nag-worship sa Panginoon. Lagi siyang nag-attend sa gawain ng Panginoon. Amen.
And he was a keeper of the law. Alam niya ang salita ng Panginoon. Alam niya ang kautusan na binigay ni Moises, brothers and sisters. And one thing, ano pa siya? Tagapayo. Ang sabi dito sa next verse, 2 Samuel chapter 16, verse 23, at ang payo ni Achitophel na kanyang ipinapayo sa mga araw na yon ay gaya na kung ang isang lalaki ay nagsisiyasat sa salita ng Diyos, gayon lahat ang payo ni Achitophel kay David at gayon din kay Absalom. So naging counselor siya ni David at Absalom. Amen. So it means to say, alam niya ang salita ng Panginoon. Amen. Ang bawat payo niya sa mga lingkod ng Panginoon, mga napakaganda. Kaya yung iba, sabi nila, ang lahat ng sinasabi ni Ahitophel ay parang naririnig na natin na ang Diyos ay nangungusap sa kanya. Amen. Kaya kapag nakakarinig ka ng salita ng Panginoon kay Ahitophel, ang sabi ng iba, parang narinig mo na nangusap ang Panginoon. Amen. Amen. At siya rin po, mga magulang, mga kapatid, masipag siya sa gawain ng Panginoon. He always served his fellow Israelites. Amen. He did not just believe in God, but he served others. Naglilingkod siya sa Diyos. Marami po siyang tinutulungan. Amen. Katulad po ng binasa natin sa 2 Samuel chapter 15 verse 12, siya po ay counselor ni David at Absalom. Yan ang katangian po ng taong ito. Amen. Amen. Hindi ba yung mga presidente natin, presidente ng Pilipinas, yan po ay marami pong advisor yan. Hindi basta-basta mga advisor. Amen. Kahit sinong lingkod ng bayan, even some mayors, may mga advisor po yan, mga magulang, mga kapatid. Kung bad advisor ka, hindi ka pwede. Dapat kapag advisor ka, talagang matalino ka. Amen. Sapagkat sa inyo nakasalalay ang bawat desisyon ng inyong pinuno. Amen. And he was a close friend of David. Close friend. Sino po dito yung may close friend dito sa church na ito? Sino po dito yung may close friend? Pupunta sa Cocos, kasama niya. Magpunta siya sa McDo, lagi niyang kasama. Pupunta siya sa Papa John, lagi niyang kasama. Sino po dito? Yung close talaga. Ayaw niyong itaas ang kamay. Huwag kayong matakot. Amen. Walang masama kapag may close friend ka, brothers and sisters. Walang masama dyan. Totoo naman po yan eh. Amen. Lagi mong makikita sa Sipmolya, sa BCC, laging magkasama. They are close na close. Kaya ang sabi ni David, kaya alam po ninyo, maging maingat po tayo. Hindi ko sinasabi na makipag-close friend po tayo. But tingnan po natin ang sinabi ni David. Next verse. Oo, ang aking
kasama-samang kaibigan, ang tinutukoy po niya dito ay si Ahithophel, na aking tiniwalaan, na kumain ng aking tinapay, sabay pa silang kumakain. Amen. Pagkatapos ng gawain, dadaan muna sila sa Mustapa o sa Sioba. Pareho silang mangungutang. Sabay silang kumakain ng Mustapa Kabus o kung ano yung pizza, Mustapa Pizza, ano po. Nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Amen. In the end, lumaban. Amen. Hindi masama yung meron po tayong close friend, but tandaan po ninyo, kung pinipili po tayo, dapat pipiliin din natin. Amen. Mga kapatid, bagamat si Ahithophel, tandaan po ninyo, marami po siyang pinapakitang outward indication mula sa kanyang sarili at sa Diyos. Nag-worship siya, nag-offer siya ng sacrifice, at ganoon din po, ang dami niyang kabutihan na pinapakita kay David. But, there was something working in his heart. Merong isang bagay na nagmamanifest sa puso ni David, ay ni Ahithophel, mga magulang at mga kapatid. At meron po siyang daladalang isang kapaitan, ilang taon nang nararamdaman ito. Amen. So, in short, hindi alam itong kapaitan na ito. Itong mga kapaitan na ito ang kumakain unti-unti sa pagkatao ni David, ay ni Ahithophel. So, he was trying to do something, mga magulang at mga kapatid, para magawa niya. Siguro alam natin, nagkaroon ng rebellion. Ano po? Nag-rebel si Absalom kay David. Amen. Nagrebelde si Absalom sa mismong kanyang tatay. Tandaan po natin, ito po ang isaulo po natin, huwag po tayong laging tumitingin sa panlabasan. Dapat lagi, siya sa atin din po natin ang ugali ng isang kapatiran o ng isang kaibigan. Pag-aralan din po natin ang kanilang mga buhay, mga kapatid. Amen. Pastor, dito sa church natin, palagay ko walang root of bitterness dito. Bawat isa, tingnan mo, masaya sila. Every worship service, nandiyan sila. Sabay-sabay tayong nag-aawitan. Sabay-sabay tayong nagbibigay sa Panginoon. So, wala akong nakikitang root of bitterness dito. Brothers and sisters, mali po yan. Mali yan. Hindi lahat ng active sa church ay walang kapahitan sa kanilang mga puso. Amen. Amen. Remember, brothers and sisters, what you see on the outside in a person does not always show the true condition of his heart. Maniwala po
Maniwala kayo? Totoo po yan. Eh kung minsan nasawa mo na nga eh. Araw-araw kasama mo. But there is a times, bigla na lang kayo nag-aaway. Kasi hindi natin alam ang nasa puso ng isang tao, mga magulang at mga kapatid. Kaya ang Diyos, ayaw niya yung hipokrito. Ayaw ng Diyos ang hipokrito. Amen? Huwag mo sabihin sa akin, brothers and sisters, na pinagtatanggol mo ang church. There are times na ikaw ay mabubuking. Huwag mo sabihin sa akin, Pastor, hindi naman kami nakikibarkada sa mga... Kung minsan nakikita ko pa sa Facebook, kaya inalis ko na yung Facebook na yan. Actually, hindi ko naman naninilip lang ako. Tinitingnan ko lang yung mga rebellious. Kung minsan, meron pang mag-asawa, nakikita ko, nagpapano sa mukha sa isang rebelde din na taga-salon dito. Amen. Paano magtitiwala sa iyo ang church kung ikaw mismo ganun ka? Ako, tapatan ako, mga magulang at mga kapatid. If you want to defend the church, huwag kang sumama dun sa mga tao na alam mo na sila nagre-rebelde sa church ng Panginoon. Eh, ikaw, konting pagkain lang, konting pansit lang. Pinagpapalit mo yung faith mo. Hindi po ganun, mga magulang at mga kapatid. Kung minsan natututo pa po tayong magsinungaling. Why? Sapagkat may bitterness sa puso po natin. Aminin na po natin yan. Mga magulang at mga kapatid, dapat tayo po ay maging tapat. Ipagtanggol mo ang church ng Panginoon. Ipagtanggol mo. Eh, ang problema ng church na ito, hindi tayo ang nakakaakay, kundi tayo ang naaakay ng mga unbelievers na ito. Itong mga rebellious na tao na ito, mga magulang at mga kapatid. Tama ba yan? Mali po yan. Why? Sapagkat meron kang root of bitterness. 100% yan. Huwag mo nang i-deny sa akin. Pastor, malinis naman ang aangaring ko. Sinisiyan mo. Maniwala ako sa iyo. Eh dito, nakikita ko, pagkatapos pa lang ng fellowship every Friday, nag-aalisan na kayo, nagmamadali pa eh. Kung minsan kung may pagkain pa sa ibaba, magbabaon ka pa para iwanan mo yung ayaw mo na makipag-fellowship. Hindi po maganda yan, brothers and sisters. We are trying to correct by God. Kino-correct tayo ng Diyos. Kailan mo kayang ipagtanggol ang church ng Panginoon? Kung hindi mo kayang ipagtanggol ang church ng Panginoon, brothers and sisters, I can tell you right now, even your own family, you cannot defend. Hindi mo rin pwedeng ipagtanggol lang yung pamilya, brothers and sisters. Amen. Sana po wag po tayong magdamdam. Ayaw ng Diyos ang hipokrito. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Yesus, in the book of Matthew, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo. Yan po yung mga tinatawag na eskriba at mga pariseyo. Amen. Amen. Yung tamad magatin. Pwede naman silang pick upin ni Brother Henry. Meron naman silang sakyan. Gusto pa nilang nasa kwarto, paiga-iga kung ano-anong kinakain nila. Tapos, hindi po maganda yan. Hindi maganda yan. Amen. 100% yung nanonood dito sa Bahrain, sa live screen na yan. Brothers and sisters, palagay ko, paiga-iga ka lang dyan. Hindi ka pa nagpunta dito. Tapatan po tayo, mga magulang at mga kapatid. Tingnan mo, dahil masipag kayo, alam ko, pagod kayong lahat. Pero ginagawa ninyo yung tungkulin ninyo para sa Panginoon. Tayo lahat pagod, brothers and sisters. Hindi ka naman magtataksim papunta dito. Di po ba? Ang sabi ng Panginoon, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, magalit ka man at magalit sa akin, bahala ka sa buhay mo, kapatid. Mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro at ng pinggan, datapwat sa loob ay puno sila ng panglulupig at katakawan.
Nakakaya yan. Panlulubig at katakawan. Amen. Hindi mo naman kilala yung nag-birthday, nakikialubilo ka. Tapos, pag lumabas ka, may dala-dala ka pang cake. Amen. Masakit. Totoo po yan. Hindi naman tayo dapat gano'n. Tayo mga Great Commission. Alam po ninyo, ang tunay na Great Commission sa church na ito, kilala mo. Respectable person sila. I respect yung mga kapatiran na ganito, mga magulang, mga kapatid. Ano ba sinabi ng Panginoon? Verse 27. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, ang Panginoon, inahalin tulad tayo sa mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingan, pinaputi. Kapag ika-isa ng Nobyembre, wala po yan, na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto, ng mga patay ng tao, at ng lahat ng karumal-dumal. Napakasakit, ano po, mga magulang, mga kapatid. Can we accept na tayo po maging ganon? Hindi. Amen. Dapat tayo po ay maging wise. Sabi nga ng Panginoon, be wise like a serpent. Hindi tayo parang, alam po ninyo, marami pong mga Kristiyano, parang mga actor sila. Parang mga artista. Bakit? Iba't iba yung maskara nila. Amen? Pag Friday, ibang maskara yung suot niya. Pag Sunday, iba na naman maskara ang suot niya. Pag Lunes, ang maskara niya ay pangmundo. Ganyan po ang ibang mga Kristiyano. They are hypocrite. So ano po ang pinaka-bottom line nito, mga magulang at mga kapatid? What you see is not always what you get. Totoo po yan. Amen. Amen. We cannot hide anything in this life. Kaya kapatid, wag ka nang magtago pa. Kahit hindi mo ilagay yung mga letrato mo, kunwari magpapaletrato ka, sinasabi mo pa, yan, naririnig ko yan. Hoy, wag mo kaming kunin, kayo na lang. Baka mamaya Facebook yan. Pero sa katotohanan, nandiyan kakasama mo sila. Baka makita na naman ni pastor yan. Huwag mo kaming kunin, ha? Tama na yung kumakakain kami. Mag-a-attend kami. Yan ang pinakamasama pa, brothers and sisters. Wala kang pwedeng itago sa Panginoon. Kaya mismo ang sabi ng Panginoon, next verse, at walang anumang nilalang na hindi na aayag sa kanyang paningin. Amen? Lahat tayo kilala ng Diyos, kapatid. Kahit sino ka pa, kilala ka ng Diyos. Ngunit, ang lahat ng mga bagay ay ubad at ayag sa harapan ng mga mata niyong ating pagsusulitan. Pagsusulit mo yan, brothers and sisters. Darating walang bagay na hindi mo pwedeng ipagsusulit yan. Lahat, ayag man o lihim, ay ipagsusulit po natin. Amen. Ewan ko, bakit tamad kang mag-attend? Hindi ka naman pinipilit ng church na magbigay. Amen. Alam po ninyo, kinukorek tayo ng Panginoon, mga magulang at mga kapatid. Kinukorek tayo ng Panginoon. Kung hindi po natin maririnig itong mga ganitong mga pangaral, how we can improve our Christianity?
our spiritual life. Hindi natin ma-improve yan. Lagi na lang tayong tagapakinig. Alam po ninyo kagabi, nagbukas kami ng Bible study sa Arad, yan kina Brother Efren. Sabi ko, bago ko buksan ito, gusto ko munang marinig sa inyo kung anong nagudyok sa inyo upang magbukas tayo ng gawain dito. Praise God, napakaganda po yung kanilang mga reason. Napakaganda ang kanilang mga reason. Amen. Dapat ganun tayo. Amen. So si Ahithophel, brothers and sisters, yung root of bitterness ay nakatago sa kanyang puso. Then later on, ito po ay sumiklab. Amen. Nagkaroon ng conspiracy. Siya po'y nagpagsabwatan. Amen. Nung nag-rebel si Absalom sa kanyang daddy, brothers and sisters, nakita ni Ahithophel na magkakaroon siya ng tsansa upang makapag-revenge kay Haring David. Bakit kaya? Bakit? Bakit siya nagre-rebel dito sa inanoint ng Panginoon? Ang sabi niya dito sa 2 Samuel, malapit na po tayo magwakas, at sinaysay ng isa kay David na sinasabi, si Ahithophel ay nasa nangangimagsik na kasama ni Absalom. At sinabi ni David, O Panginoon, isinasamo ko sa iyo na iyong gawing kamangmangan ang payo ni Ahithophel. Bagamat alam ni Haring David na si Ahithophel, one of his counselor, brothers and sisters, tagapayo, but sabi ng Panginoon, sabi ni David, siya'y nanalangin, sinasamo ko sa iyo, Panginoon, na iyong gawing kamangmangan ang payo ni Ahithophel. Amen. Alam po ninyo kung ano ang payo ni Ahithophel? Dahil meron po siyang hatred kay David, nagbigay po siya ng dalawang advice kay David. Anong sabi niya? Next verse. Nang magkagayo, sinabi ni Absalom kay Ahithophel, magbigay payo kayo kung ano ang ating gagawin. Anong sinabi ni Ahithophel? At sinabi ni Ahithophel kay Absalom, sipingan mo ang mga babae ng iyong ama. Napakasamang advice, ano po? Amen. Ang advice niya ay mabigyan ng kahihiyan si David. Sipingan mo ang mga babae ng iyong ama na kanyang iniwan na magsipag-ingat ng bahay at mababalitaan ng buong Israel na ikaw ay makayayamot sa iyong ama kung magkagayoy lalakas ang mga kamay ng lahat ng nasa iyo. Amen. Napakapangit na advice. Ano yung pangalawa? He is trying to destroy David. Next verse. Anong sabi niya dito? Sa gayoy, kanilang ipinagladlad si Absalom ng isang tolda sa bubungan ng bahay at sinipingan ni Absalom ang mga babae na kanyang ama sa paningin ng buong Israel. Amen. Ano pa? Next verse. Bukod dito, sinabi ni Ahithophel kay Absalom, papipiliin mo ako ng 12,000 lalaki at ako'y titindig at aking aabulin si David sa gabing ito. Matindi, brothers and sisters. Si Ahithophel is a true friend of David. Kahit saan magpunta si David, kasama niya. Kahit bubukas sila ang King Burger, kasama niya. Nandun. Kasama niya, brothers and sisters. Magkaibigan. Amen.
Ba't ang Diyos, mga magulang at mga kapatid, hindi niya pinababayaan ang kanyang mga anak? Kaya ang sabi po dito, in next verse, at ako'y darating sa kanya samantalang siya'y pagod na may ng kamay sa akin, siya'y tatakutin. Itong mga advice na wicked, at ang buong bayan na nasa kanya ay tatakas, at ang ari lamang ang aking sasaktan. Ba't hindi po ang kanyang mga advice kay David? Amen. Next verse. At aking ibabalik sa iyo ang buong bayan. Ang lalaki na iyong inuusig ay para kung ang lahat ay magbabalik. Sa gayoy, ang buong bayan ay mapapayapa. Amen. Next verse. At ang sabi ay nakalugod na mabuti kay Absalom sa lahat ng matanda ng Israel. Yung lahat ng advice ni Ahithophel, brothers and sisters, nalugod si Absalom. But ang Diyos ay kaiba, brothers and sisters. Merong isang man of God din si Husay. Kunwari, siya po ay nakisabwatan kay Absalom. So, ang ginawa po ng tao ito para lang pigilan kung ano man yung kanyang binabalak, ay sasawayin niya. Amen. So, God was behind all of this intrigue because David and not Absalom was the king of Israel. Kaya ang sabi dito sa 2 Samuel, next verse, 17:14, at si Absalom at ang lahat ng lalaki sa Israel ay nagsipagsabi, ang payo ni Husay na Arachita ay lalong mabuti kay sa payo ni Ahithophel, sapagkat ipinasya ng Panginoon na manansala ang mabuting payo ni Ahithophel upang dalhin ng Panginoon ang kasamaan kay Absalom. Alam po niyo, anong makikita po natin dito? Ang Diyos ay hindi po pabaya. Ang Diyos ay hindi pabaya. Ang Diyos ay lagi niyang binabantayan ng kanyang mga anak. Amen. So, nung nalaman ni Ahithophel na na-reject ang kanyang advice kay Absalom, ito na yung problema. Anong ginawa niya? In next verse. At nang makita ni Ahithophel na ang kanyang payo ay hindi sinunod, kanyang siniyaan ang kanyang asno at bumangon. At umuwi siya sa bahay ng kanyang bayan at kanyang inayos ang kanyang bahay at nagbigti. Wala lang sinabi dito kung nagbigti sa electric pan. Kasi wala pang electric pan during that time, At siya'y nagbigti at siya'y namatay at nalibing sa libingan ng kanyang ama. Amen. Anong naggudyok sa kanya upang magpakamatay? Ito po yung root of bitterness. Amen. Ito po ang naggudyok kay Ahithophel. Mga kapatid, ilang taon siyang naging pretender? Almost 9 years. At bakit ganun na lang ang galit ni Ahithophel? Alam po niyo kung anong dahilan? Mga billions? At bakit ganun na lang ang galit niya sa man of God? Kasi itong si Bathsheba ay granddaughter niya. So, masama ang loob niya sa ginawa ni David kay Bathsheba. Nakuha na po ba niyo? At yan ang naging dahilan kaya itong si Ahithophel ay galit na galit
kay David. Amen. Sapagkat ito pong si Bathsheba ay granddaughter ni Ahithophel. Imagine, yung anger na yan, yung puot na yan, 9 years, nasa puso po ng lalaking ito. Amen. Ano pa? At dahil sa ginawa po niya kay Bathsheba, pinapatay pa si Uriah. Yan pa ang ikinagalit ni Ahithophel. Kaya siya po ay nag-intay upang magkaroon po siya ng pagkakataon na patayin itong si Haring David. But ang sabi ng Biblia, you cannot touch the anointed one ng Panginoon. Dalawang bagay, brothers and sisters, na gusto kong ibigay sa inyo bago tayo magwawakas sa gabing ito. Dalawang bagay ang hindi nakalimutan ni Ahithophel. Isang bagay, God is a sovereign God. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Amen. Ang Diyos, hindi alam ni Ahithophel na pinatawad ng Panginoon si Haring David. Nung pinapunta niya si Nathan, hindi alam ni Ahithophel na siya ay pinatawad na. Amen. Kaya ang Panginoon hindi po pabaya sa kanyang mga anak. Kaya ang sabi po dito sa Book of Revelation, ang lahat kong iniibig, ang sabi ng Panginoon, ay aking sinasaway at pinaparusaan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Ito pong ginawa ni Haring David. Amen? Siya'y pinarusaan. Di ba sabi ng Panginoon, yung unang anak mo, mamamatay. Nakatulan na po. Hindi alam ni Ahithophel. Amen. Amen. Ano pa? Kay Uriah, napatawad na rin si Haring David. Ano pong sabi sa last verse? Bakit nga iyong niwalang kabuluhan ang salita ng Panginoon na iyong ginawa ang masama sa kanyang paningin? Iyong sinugatan ng tabak si Uriah na Heteo at iyong kinuha ang kanyang asawa upang maging iyong asawa. At yung pinatay, siya sa tabak sa mga anak ni Amon. Amen. So sa magitan po dito, sa verse na ito, sa verse 9 and 10, ngayon nga'y ang tabak ay hindi iiwalay kailanman sa iyong sambahayan, sapagkat iyong niwalan ng kabuluhan ako at iyong kinuha ang asawa ni Uriah na Heteo upang maging iyong asawa. Hindi alam ni Ahithophel na nausiga na si Haring David. Umalis ba ang tabak? Nagkaroon ba ng katuparan ang salita ng Panginoon? Nagkatotoo po, brothers and sisters. Amen. Kaya mga magulang at mga kapatid, ito po ang gustong ipaabot sa atin ng Panginoon sa gabing ito. Kung ano man po yung mga nakapulapot na mga bagay sa ating mga puso, panahon na po upang tinisin po natin yan. Ano man yung mga hatred, mga puot sa kapwa, tandaan po natin, kapag ang puso po natin ay marumi sa harapan ng Panginoon, 100% you cannot worship God. Hindi ka makapag-worship. I want to tell you that, brothers and sisters, ano man po yung mga inanakit, ano man po yung mga pag-inagpis sa puso po natin. Amen. Tandaan mo, hindi ka pwedeng makapag-worship sa Diyos. At ang Diyos ay hindi magpapakilala sa iyo na maayos. Amen. Kaya hindi po ba natin nararamdaman? Nag-struggle tayo, Brother Efren.
Kung minsan maging sa mga salita ng Panginoon, hindi natin natatandaan. Lagi natin nakakalimutan. Ha? Anong ginagawa natin? Pag may narinig tayo, lagyan natin ng yelo o pula. Yan ba'y binabasa natin pag uwi natin? No. Why? Because there is something wrong. Kaya kapag ang Diyos, naging tapat tayo sa Panginoon, brothers and sisters, bawat ginagawa po natin sa Biblia na yan po ay nananatili sa ating puso at kaisipan. Kaya tayo po ay lumalago sa ating pananampalataya. Kasi alam ng Diyos na tayo'y kaya niyang pagkatiwalaan sa lahat ng mga bagay. Kaya dalawang bagay lang po, mga magulang at mga kapatid. Trust God and obey. Amen po ba? Kaya sa gabing ito, linisin po natin ang ating puso. Alisin natin ang lahat ng mga ugat na yan. Imagine ang dami. Ang daming ugat. Ano po? Ang daming ugat. Kaya dapat alisin po natin yan. Linisin po natin ang ating puso sa harapan ng Panginoon. Upang sa bawat paglapit po natin sa Kanya, mga magulang at mga kapatid, nandyan ang Kanyang kamay. Nandyan ang Kanyang presensya. Tayo po'y tumayo. Bago po tayo manalangin, mga magulang at mga kapatid, kung meron man po sa inyo na gustong sumuport sa mga binubusan po natin na Bible study, so far officially po, dalawa na po ang ating nabuksan, yung po kay Brother Irby at kay Brother Gary. Ano po. Kung gusto po ninyong sumuport o kung kayo po ay malapit sa mga area na yan, sa Umalasan o sa Eid, welcome po kayo at makipag-arrange po kayo kay Pastor Marvin para po kung gusto ninyong sumuport, sumama, magkibagi po sa gawain na ito upang mapalago natin ang gawain ng Panginoon. Ipaalam po ninyo sa amin. Ano po? Kaya kung desire po ninyo na magbukas ng ganitong gawain, brothers and sisters, ipag-fasting po natin yan. Hindi po biro-biro yan. Pag-fasting po natin at ilingin po natin sa Panginoon ang Kanyang kalooban. Amen. So tayo po ito manalangin. Dakilang Diyos na banal, Diyos na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Buong puso po kaming nagpapasalamat sa gabing ito. Una sa lahat, sa kagalingan po ng aming lupang katawan, sa kagalingan po ng aming mga sakit at karamdaman. Sa kabila po nito, Panginoon, Lord, binibigyan mo pa rin po kami ng katatagan upang kami po ipatuloy na makapagayag ng iyong banal na salita. At sa gabing ito, Panginoon, akin pong nilalapit sa iyo ang mga kapatiran na nasa labas ng bansang ito, na patuloy na sumusubaybay sa iyong gawain, Panginoon. We ask you to continue to bless them and protect them, Lord. Ingatan mo po sila saan man po sila naroon. At ganoon din po, Amang Diyos, yung mga kapatiran na narito sa bansang ito, sa loob ng bansang ito, na walang pagkakatawan upang sila po yung makarating ng yung iglesia. Ingatan mo po sila, Panginoon. Kaya sa gabing ito, pinagkakatiwala ko po ang lahat ng kapatiran na narito sa gabing ito. Lord, nire-release ko po ang blessing para sa kanilang lahat. At ingatan mo po sila, Amang Banal, sa kanilang pag-uwi, sa kanilang paglalakbay. We ask you, Lord, to protect them and guide them. At ang kanilang mga tirahan, Panginoon, patuloy mo pong lukuban ang bawat sulok ng kanilang tirahan, Panginoon. Lord, patuloy mo po kang bigyan ng makalangit na panaginip. Patuloy mo po kang bigyan ng vision so that we can edify your church, Lord.
Salamat po sa gabing ito, Amang Diyos, sa lahat ng mga anak mo na patuloy na tumatangkilik sa gawain na ito. Salamat po, Ama. Salamat po sa gabing ito. Ito po ang aking samot dalangin na may pasalamat sa natatanging pangalan mo lamang, Panginoon. At ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga ina na narito. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Nawa, Panginoon, ang bawat magulang, ang bawat nanay, ingatan mo po sila at bigyan mo po silang divine protection upang sila po'y manatiling mabuting ina. Salamat po sa gabing ito. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, meron po tayong